Magandang araw mga ka-iflab. So ngayon mayroon na naman tayong ayusin at gawa natin ng video tips. So ito hindi ko pa naman alam kung ano talaga yung problema nito. Ang sabi lang ng may-ari, nagpa-power daw siya, kaya lang walang sound. So Spark 40. Okay, Spark 40. Positive grid. Ang ganda oh. Bluetooth. Ayan. Saan yung buksan eh? Saan yung ano nito? So hindi na natin ito ma-on kasi naglubat. Kailangan nating i-charge. So ang problema, walang pinadalang charger. So ito na lang, tapos gamit tayo ng power supply. Yan. Set na lang natin sa 19 volts. Kasi 19 volts dito. Yan, 19 volts. So mag-connect na lang tayo dito. Kasya naman siya. Okay. 19 volts. Set natin ang ating power supply ng 19 volts. Hindi ko na lang pinakita sa inyo, basta ano to, variable power supply. Basta 19 volts yan. Okay, na-set ko na. Wait lang. Yan, 19 volts. Tapos i-connect muna natin dito. So siguro magandang tunog to kasi ngayon lang ako nakakita nito. Galing sa to, sa ibang bansa. Ano ba yung tester natin? Yan, testeran muna natin para hindi tayo magka baliktad. Yan. Para sure ball. Yan. Dapat tama siya. 19 volts. So okay na. Yan, i-charge natin. So tika lang, lagyan muna natin ng to. Masking tape, baka magdikit. So safety first tayo. Lagyan muna natin ng dikit or masking tape. Ngayon, charge na natin. Off na natin yan. Charge natin. Tapos on. Ayan, nag-on siya. So ito na siya oh. So nag-indicate siya ng Bluetooth. Nag-indicate siya. Okay. So bukan nating mag-connect ng Bluetooth sa cellphone natin. Mobile network. Saan ba dito? Dito. Yan. Ito na, nakita na siya. Spark 40. Connect lang natin. Ayan, connected na. At mag-play tayo ng music. Try na natin. Ito. Subukan muna nating patugtugin. Saan yung volume nito? Okay. So nakakonect na siya.
ito yung indication niya. Ibig sabihin nakakonect. Pag hindi na nagbiblink, nakakonect na yan. So, i-volume natin. Yan. Tumutunog. Tumutunog siya, namamatay. Saan na ba yun? Metal. Game. Output. Music volume. Wala. O, narinig mo mga ka-iflab, tumutunog siya. Bigla. So nawala siya ulit. Kahit binulyuman na natin, volume, output. So mayroon din pala siyang guitar input dito. Ayan, at the same time, mayroon din siyang Bluetooth. Pwede kang mag-music. So ito yung music mo. Ayan. So ngayon, i-try muna natin ito. Itong input. Ayan. Tumutunog ulit at namatay. So ngayon, i-try muna natin ito. Gamit tayo ng mic. Kuha ko ng mic. Ayan. Tunog, papatay-patay lang siya. So, saan na ba yung mic natin? Kailangan natin nang i-try sa mic. Ito. Kita ko na yung mic. Mic. Dito tayo. So wala ding mic, So ang problema, namamatay-matay yung sound. So dito sa may niya, sa may system niya, okay siya dahil kita niya naman. Okay. Tapos sa Bluetooth receiver naman niya, okay naman, So ang problema, yung sound lang, patay-patay. So ito yung isi-solve natin ngayon. Okay. So ngayon, ano na natin? Buksan na natin kung ano eksaktong problema. Kung bakit nagpatay-patay. Buksan na natin. Sunog. Kala ko yung itong speaker na yung may sunog, yung ano ko pala, yung drill. Okay na ba ito? Ito yung ibang tornilyo nito. Okay na ata ito. Ito mayroon pa. Ayan. Kuha lang tayo ng negative screwdriver. Nagulat naman. Lang pala. Mayroon pa palang bakal. Kala ko yun na yung kita na natin yung loob. So ito pa pala. Yan. Saan pa ang tornilyo? So wala na. Dito na, ito na yun. Ayun. Class D. So ano siya?
Ano siya mga ka-iflab, talagang ano to, branded. Yan. Hindi siya ordinary na Bluetooth speaker. Digital talaga siya, may mga program to pag mga ganito. So class D amp. Ito yun ang problema. Tanggalin natin. Ayan. So ito isa antenna ng ano to, Wi-Fi. Sorry, yung Bluetooth. So tanggalin din natin. Ganda ng board, oh. Huh? Yung Wi-Fi niya naka ano talaga, naka chip. Jam. Ayan, jam up mainboard version 1.2. Ginawa siya no 2020. Ayan. So ito agad yung ano natin, suspect. Class D amp. Kasi okay yung system niya, yung sinabi ko kanina, okay yung system. Ngayon, nagpatay-patay, so dito tayo agad. So pwede rin tayo sa speaker. Kasi pag mga class D kasi, pag makadetect sila na may problema yung speaker, di kaya nag low resistance. Diba, may mga sayad na. May mga sayad na yung speaker, yung coil niya, mag low resistance yun. Ngayon, itong mga class D amp, may mga ano to may mga detection, may mga reference, may mga detection error, or kung magkaroon siya ng masisense niya na mag high current na yung ano, yung voltahe na binibigay doon sa speaker, magkaroon siya ng magtitrip siya o mawala siya ng sound. So yun yung class D amp. Okay, high current dahil once na mag low resistance, ang papasok doon high current. Okay, so yun yung explanation doon. Current is inversely proportional to the resistance. Yun yung, kung i-graph mo siya, yun yung graph niya. Okay, so ngayon buksan natin. Inversely proportional. Pero yung current saka voltage is proportional yun. Yun yung pinagkaiba nila. Kasi pag mataas yung resistance, bababa yung current. Kung baba yung resistance mo, tataas yung current. Kaya tinatawag nating inversely proportional. See? So ilagay muna natin dito. Sana okay na natin. Mahirap nito pag sira yung class D amp natin. Wala pa naman tayong ma-order dito sa Pilipinas, mga class D amp. So umasa lang din tayo sa abroad order. So minsan padalhan pa tayo ng mga piking pyesa. Okay din to, no? Kasi mayroon siyang
Bluetooth receiver. So pwede mong ma-mix yung music dito. Habang gumagamit ka ng gitara, pwede mong isabay yung music via Bluetooth. Yan. Yung lang. Parang mamahalin ata to. See? Sa board pala makita mo Ganda ng board Diyan mo kasi makita yung mga ordinary Bluetooth speaker. Yung niya, mga pyesa. Ito compact na compact. Tanggalin muna natin to kasi naka-mount na to sa niya, sa chassis. Itong metal na ito, itong body metal na ito. Ayan. Nalaglag. Ito yung mahirap ngayon. Medyo mahirap din mag-troubleshoot pag mga ganito na lahat yung surface mounted, mga ganong pyesa. Mahirap i-repair kung may sira ka talagang na kita dahil yung parts nga di mo basta-basta makuha. Di katulad mga yung mga linear components, yung mga malalaki. Pwede tayo makabili agad. So ito wala. Mag-antay talaga tayo kung kailan magdating. Kung halimbawa lang mayroon tayong makuha sa ibang bansa, sa China, yan lang naman inasahan natin sa pagdating sa pyesa. Kaya lang mayroong original sa kapiki, galing din sa kanila. So yun ang sortihan na lang kung talagang magsabi ng totoo yung supplier. Ako minsan nabiktima na dyan. Kaya matagal talaga matapos pag ganun ang nangyari. Kung akala mo magdating na, malagay mo na sa unit, pero pag salapak mo piki pala. So ito na. Saan ba ito? Meron pa ba dito? Natatanggalin pa natin. Okay. Ayan. Kapal ng board Ang ganda. Isang isang board lang lahat. Tingnan ko lang mga K-Flab yung number dito. Number nito. Ito. TPE 3116 D2. TPA 3116. So tingnan natin yung nito, yung data sheet. Mababa lang pala. 2 times 15 watts. Okay. PBCC. Ayan. So 30 watts lang siya overall mga ka-Flab.
Okay? So ito, since na mayroong sound na putol-putol, ang una natin gawin dito is reheat natin siya. I-hot air natin yung mga paa niya. Okay? So ngayon, lagyan muna natin siya ng solder paste. Solder paste. Yan. Amtik. Okay lang natin dito. Okay. Ayan. Okay. So, i-hot air natin siya. Ang set ng hot air natin, temperature is 380 degrees Celsius. So, dito lang, initan lang natin to. Okay. Okay. So, yan. Na reheat na natin. Or na-resolder na natin yung ano niya. Yung soldering lead. Okay, so nakita nyo ba? Ayan, yan. Itong IC na ito. Yan. So, palamigin lang natin. Palamigin lang natin siya. Okay, so ngayon mga ka-iflab, mga malamig na yung ano natin, hot air. So ito. So try natin. Nakita ba ako dito? Nakita nyo ako mga ka-iflab? So ngayon, lagyan muna natin ng heatsink. Para ano, para meron siyang hindi masunog. Kasi sobrang init kasi itong IC na ito. So, para safety yung IC natin, sana hindi sira. Kasi pag may internal damage yung IC natin, talagang hindi natin ma-solve yung problema kundi palitan ng bago. Okay. So, lagyan natin ng speaker. Sana ba? Speaker. At antenna. Dito. Yan, so okay na siya. So, i-insert na natin yung power supply. So dito. Okay. Yan, switch natin. Okay. So, ganun lang natin. So, i-connect natin ulit yung Bluetooth. So, yung Bluetooth natin. Ayan. Yan. Ito na yung copyright. Copyright music. Yan.
Okay. Okay na. Okay. Ang ganda ng tunog. So mukhang nag-okay na mga ka-FLab. Ibalik ko lang siya para posisyon natin ng maayos yung speaker. At doon natin i-final test natin. Okay. So ngayon patayin muna natin. Yan, testing natin. Yan. Try natin dito. Mic. Check. So, okay na mga ka-FLab. So, wag lang kalimutan mag-subscribe sa mga baguhan dyan. Mag-subscribe na kayo para next video natin, mga video tips natin para ma-notify kayo. Okay? So, ito naman ay on the spot na troubleshooting, at ang ginawa natin is wala kang tinatago na sikreto dyan pagdating sa ganitong video. So pinakita ko lahat at siguradong masundan nyo. Okay, so salamat sa inyong panonood mga ka-FLab.